Magandang araw sa lahat. Kami po ang pangkat-anit. Sa tingin mo, maganda ba ang buhay sa kulungan? Gugustuhin mo bang makulong sa murang edad pa lamang? May video kaming ipapakita sa inyo bago tayo pumunta sa ating araling pag-uusapan. Lakaw ka dito pa din sa Morning miner ang patungkan na mo ba? Gana na mo na mendo. Tapos ilan ni ano? sa ikaw. Oh. Kongkong. Cinto si Quintay na ibin matong dire. Ani ti buntag pa man ti gamay pa man. Kagabi ani dag puno eh. Magbaro ka uban. Oh. Halog mo na ikaw. Wah. Ako din, nagalan sa unang tiga may puti. Plastic ko puti. Plastic ko na. Sa'yo, matag ko sa kumamang bawik. Ako mama mo inom na, di na makatarong. Pagpakaon sa kumangod. Oh my God, gutom ko na ano ah. Gutom ka sa mama rin. Umbut man. Ngita sa kutsanggian, huwag kita. Mga today. Ako yata mga. Kukaw mo diyan, ngawang tao. Ating nakita, ang buhay sa kulungan ay hindi madali tulad ng ating inaakala. Ang buhay sa kulungan ay napakamahirap tulad ni Tony na nahihirapan na sa pagtulog at kati-kati sa katawan. At ang pagkain sa kulungan ay hindi sapat para ma-provide ng pagkain ang lahat ng bilanggo sa loob. At ngayon naman ay meron akong ipapakita sa inyo na video tungkol sa Niebeng Itim. Niebeng Itim ni Leo Hing. Isinalin sa Filipino ni Galileo S. Zabra. Si Leo Kwan, isang dating bilanggo. Ngunit bilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin sa kalungkutan ng nakaraan. Naramdaman pa rin niya ang mga babala, panlalait, pagpapahirap sa kanyang buhay. Ang kaibahan niya sa ibang tao na humihila sa kanya pababa. Ngunit wala siyang lakas na labanan ito. Ngayon ay kailangan niyang magsimula ng isang panibagong buhay. Nagpakuha siya ng 15 litrato kasama si Tialo na gagamitin para sa aplikasyon ng lisensya sa kariton at pagtitinda ng prutas. Dinala siya ni Tialo sa komite sa kalye kung saan pinagpasapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandaang opisyal ang nagbigay rin sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi na aprubahan ang kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kuta. Ang mga kontak ni Tialo ay hindi makatulong o ayaw nang tumulong. Sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang matabang lalaki na si Ping Li. Yumuko si Yokwan, isang ugaling natutunan niya noong nakabilanggo siya sa kampo. Nilibot Tigil mo na ang video. Pakinggan niyo ako. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan na damit, sombrero at sapatos. Nilibot niya ang buong bayan upang maghanap ng mga parte na kailangan niya para sa sasakyan.
at nakabuo siya ng natatanging sasakyan para sa kanyang paninda na naging sentro ng atensyon dahil ito'y kakaiba. At dahil na rin sa lakas at ingay ng mga paputok, ay iniwan muna niya ang ginagawa at naglasing. Maaaninag sa kanyang pintana, sa kanyang likod, ang pula at berdeng ilaw paminsan-minsan. Karangyaan, kahit saan ka lumingon, mula sa mga taong kontento sa kanilang buhay. Ano ang ipinagsasaya nila? Siguradong hindi siya kabilang sa kanila. Sa ika-5 araw ng bagong taon, ay ibinigay na kay Yukwan ang pwesto niya at nagsimula na siyang magtinda ng mga damit. Isinampay niya ang ilan, inilatag ang iba, at isinuot ang isa. Nakabenta siya ng 20 panlamig na anggura sa kanyang unang araw, kaya sumigla siya. At dahil sa wakas, ay nagkaroon siya ng kontrol sa isang bagay at pakiramdam niya ay makapangyarihan siya. Sa sumunod na araw ay wala siyang masyadong nabenta. Sa ika-3 araw, wala siyang naitinda. Ngunit, isang araw nakabenta siya ng kasuotang pang-army sa 4 na karpentero na kababalik lamang sa Beijing mula sa Timog. Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang panlamig ni Yukwan at iyon ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa umayaw dahil walang makakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Yukwan. Kumusta mga kaibigan? Sa aming pabubuod ay meron akong 3 question. Sino, kailan, at saan? Sino ang mga tauhan sa kwento Nyebeng Itim at kailan naganap at saan nagmula saan naganap ang kwento Nyebeng Itim? So ang una is saan naganap ang kwento Nyebeng Itim? Wait. Ang kwento Nyebeng Itim ay naganap sa lugar ng ang unang lugar ay sa Red Palace noong nagpapalitrato siya. At sa pangalawa ka lugar ay sa Kumuti sa Kalye. At sa pangatlo ay sa East China Gate Boulevard. Gate ng bilang 18, Kalyeng Spirit Run at daanan sa timog ng Silangang Tulay. At pangalawa nga tanong, sino ang mga tauhan sa kwentong Nyebeng Itim? So, ang Nyebeng Itim ay merong 4 na mga tauhan sa kwento. At ang una ay si Lei Juan, ang bida sa kwento. Pangalawa ay ang Tia Lo, ang tumulang kay Lei Juan. Pangatlo ay si Hepeng Lee, yung pulis na nakiusap nila Lei Juan at Tia Lo. Pangatlo ay si Xiao Fen, ang kababata ni Lei Juan. At pangatlo na tanong, kailan naganap ang kwentong Nyebeng Itim?
So, ang kwento Nyebeng Itim ay nagsimula sa araw na pagparating na bagong taon. So, ang kwento Nyebeng Itim ay nagmula mula bagong taon o paparating na bagong taon. At bago naman matapos ang video na ito, ay papag-usapan muna natin ang mga aral na makukuha natin sa kwentong Nyebeng Itim. Ang kwentong Nyebeng Itim ay nagtuturo sa atin na ang iyong nakakaraan ay hindi magdidikta sa iyong kinakabukasan. At kapag naman ang Nyebeng Itim ay maging quote, ay ito naman ay maging don't let your past define your future. So, how is the quote related to the story? So, let's take Lei Huan as an example. Sino nga ba si Lei Huan? Si Lei Huan ay isang character o main character sa kwento Nyebeng Itim. At si Lei Huan ay isang dating bilanggo. Si Lei Huan ay isang dating bilanggo at yun ay ang nakakaraan niya. But that doesn't stop him from finding a new life. Soon as si Lei Huan ay nakakawala na sa kulungan, siya ay naghanap buhay na. So, paano natin ma-apply ang aral na natutunan natin sa ating pamumuhay? It's easy, it's simple. Kalimutan mo na ang nakakaraan dahil may ginawa ka ng bago. And na-inspire ako sa words na ito, sa words ni God. And nakita ko ito na isang oportunidad na ma-share ang words ni God. So, the Bible says in Isaiah verse 43:18-19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Ang gusto ng Panginoon ay kalimutan mo na yung nakakaraan dahil may ginagawa ka ng bago. So, let go of your past because your past doesn't define your future. Let go of your past. So, I picked this verse because ito ay related sa kwento Nyebeng Itim. Si Lei Huan ay he let goes of his past because yung nakakaraan niya ay hindi nagdidikta sa iyang kinakabukasan. And that's all. Kapag ikaw ay nasa pangit na kalagayan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon malas ka. Kakatok din naman ang oportunidad.